will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Hello lovely people all over the world, in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan, lalo na sa ating mga overseas Filipino contract workers at sa aking mga avid subscribers right here sa Kapuluan ng Pilipinas. Kumusta kayong lahat? Shout out sa ating mga ka-TH dyan sa Luzon, dyan sa The Cordilleras, in Benguet, in Kalinga, Apayao, in Baguio City, also in Pangasinan, and in Panay, in Palawan, Cebu, Ormoc, Leyte, Negros, and right here in Mindanao, in Zamboanga, Davao, Agusan del Sur, and del Norte, also in Surigao del Sur, Surigao del Norte, in Dinagat Islands, Socorro, and sa lahat ng mga nanonood ngayon. At sa episode natin ngayon, ating tatalakayin ang marker na kanji sign for kin or gold marker. Alright mga katiyats, ito yung isang example ng magandang stone map. Ito ay padala ng ating katiyats para ating i-partial decode. Ang stone map na ito ay naglalaman ng lahat ng istorya or detalye ng treasure na nakabaon sa bundok na ito. Ang mga symbols dito ay hindi kanji. Character ito ay modified symbols na specialized na ginawa ng mga Hapon. Na tanging ang gumawa lang ng symbols na yan ang nakakaalam. Kahit Hapon na hindi marunong magbasa ng mga ganyan. Kaya atin na lang i-analyze yan sa makakaya lang ng ating malikot na pag-iisip. Okay. So unahin natin itong medyo maintindihan natin ng mga symbols. Arrowhead, yan ay direksyon. Ilan ba ang arrowheads dito? Ito, direksyon din yan. So tingnan natin ang mga direksyon. Ito ay direksyon din ito. Ito ay tunnel papunta doon. Ito rin ay distances. At ito rin. Ito ay direksyon pa rin. Ang meaning ng mahabang linya na to ay malayo pa ang puntahan papunta doon. Or it's either kasi mahilig ang Hapon sa enigma. Mahilig sila sa secret na yung tinatawag na mirror image na design ng kanilang mga mapa. Kaya kung sa tingin natin papunta doon, yan ay kabaliktaran. Malamang ay papunta sa likod niya. Okay? At itong parang letter E dito, yan ay mountain. Kunti lang maintindihan ko dito guys. Masyadong modified na ang mga kanji na ito. Ito ay gold bars. Pag yung parang mga box na mga ginawa, ito rin, yan ay gold bars din ito. Mayroong X sa gitna at nakadivide yan. Meaning pag yung box na sign na mayroong X sa gitna, nakaganyan, yan ay diamonds in the box. Lalo na pag nagdubli-dubli na yan, yan ay boxes of diamonds or tinatawag na raw or uncut diamonds. So, at meron pang ibang mga marker dito. Ito letter Z ito. Ang meaning nito ay start right here. So, dito talaga mag-start. Titingnan sa unahan kung ano ang nandun. Ngayon, mayroon pang isang sign dito na alam ko. Itong parang number 4 yan ay north. So i-check nyo guys ang north. Going to north, kaya kailangan talaga ng compass kung mag-track or trace kayo ng mga treasure. Kung merong mga makitang ganito na stone map. Okay, so dito talaga mag-umpisa. Ngayon, ano bang distansya guys ng big deposit or ng mga deposito
Kasi pag ganitong may stone map, hindi lang iisa ang deposito diyan, merong 2 or 3. Minsan ay 4 pa yan. Lahat ng direksyon ng kumpas ay nilalagyan yan. Sa north nilalagyan, sa south, west, east. Minsan meron pang sa gitna, 5. Ganyan ang mga typical layout ng Japanese Imperial Treasure Site. Pero kung hindi yan Imperial Treasure Site, pwedeng isang treasure lang ang nandyan at malaki siya. Ngayon, itong ibang sign dito ay hindi ko na ito maintindihan. Itong mga nakaganito ay yan ay nagsimbolo siguro yan ng mga river or creek, lalo na itong nakaganito. Okay, so ito ang pinaka-sekreto dito guys, itong 4 na linya dito. Kaya malaki ang pagka-engrave niyan kaysa ibang symbol dyan. Ito kasi ang tinitingnan yan. Yan ang pinaka-sekreto. Ano ba yan? Yung 4 na yan. Ang meaning niyan ay 40 meters. Saan pupunta guys? Well, kung ito ay number 4, yan ay north. 40 meters going to north. Pero kung hindi man yan number 4, at yan ay natural lang, so hindi yan north, ang tingnan natin para makuha ang tamang direksyon ay itong posisyon ng bato. Ngayon, hatiin natin yang sa gitna ang bato na yan. Lagyan natin ng line na nakaganyan. Tapos tingnan natin kung saan ito nakatungo. Kung ito ay paakyat, meaning hindi doon, hindi paakyat. Itong stone map kasi na ito ay located yan sa ibabaw ng bundok. Kaya malamang na ang treasure ay nasa baba. Nasa malapit sa creek o doon sa valley. Sa baba mismo ng bundok na yan, sa foothill, gaya ng project ko noon, ang mga signs and symbols ay nandoon sa tuktok ng bundok, pero ang treasure ay nasa foothill, nasa baba mismo ng bundok, sa may creek malapit. Bakit? Bakit nasa baba ng bundok? Ang purpose niyan guys ay para madali sa pag-retrieve nila, kung balikan nila yan, ay madali nila makuha kaysa aakyat pa sila sa bundok. Pero ang pinaka-importanting treasure map ay ilalagay yan doon sa bundok para hindi yan makita ng mga tao. Minsan ay nilalagay yan sa gitna ng river or creek para hindi mapansin. Okay, so ito ay napaka-importante ito. 40 meters going pababa kasi hindi ito paitaas. Pababa na ito guys. 40 meters pababa galing sa bato na yan. Ngayon, tingnan natin yung kanyang mapa na ginawa ito. So, ito yung stone map guys. Tama nga ako. Ang stone map ay nandito sa sa tuktok ng bundok kasi top of the mountain na. At mayroong old tree. Tamang-tama. Para ma-locate ang stone map, ito ay malapit sa old tree nila nilagay. Ngayon, ang ibig sabihin ko sa 40 meters ay pababa. Pababa ang direction kasi pag sa tuktok ay mahirapan sila mag-retrieve doon ng treasure. Kung pupunta sila doon, well, mahirap kaya hindi yan feasible. Parang hindi siya possible doon sa ibabaw. At tinuturo niya ay 40 meters. Pwedeng dito sa tunnel kung yan ay 40 meters. Kung 40 meters ang tunnel, meaning nasa tunnel ang item. Pero kung ang 40 meters ay nandito sa itong grupo ng mga ito, tingnan natin kung ano ang mga grupo na to. Okay, kung ito ay 40 meters galing doon sa stone map,
malamang na nandito sa tatlong sign na ito ang buried item. Ngayon, paano ba natin malaman kung saan dyan sa tatlong sign na yan na marker? Kasi mga bato ito, tatlo. At kung ating tingnan ay hindi siya masyadong triangulation, hindi siya naka-triangle masyado. Pero triangulation na rin yan. Kahit yan ay acute triangle lang, pwede na yan. Ngayon tingnan natin itong arrow dito. Ito kasi guys na arrow ay, ito ay treasure marker na arrow. Meron yan dito sa picture niya, ito. Alam nyo ba na ang arrow na ito ay reverse arrow? Ang reverse arrow ay meaning to say baliktad ang turo niya. Pag ganyan na arrow na maraming balahibo sa tail, ito, maraming guhit ang tail niya, yan ay reverse arrow at hindi talaga yan arrow. Yan ay sign ng gold na kani or kin. Ganyan yan sa original, nakaganyan yan. Ayan. Kaya lang ginawa nilang modified kanji sign for gold, kani or kin. Ganyan yan, kin or kani. Ang original symbol for kin is ating tingnan. Ganito ang ano guys, ang kani or kin sa Japanese kanji ay ito, very familiar to sa inyo. Ayan, nakaganyan kasi yan. Ngayon, ang ginawa nila ay minodify, ginanyan. Ayan. Pero sa Japanese way ng pagbasa ay gold pa rin yan. Kaya lang sa ating paningin ay arrow. Hindi yan arrow, yan ay gold. Ang meaning ay gold under. Wow. Under, nasa baba niya. Sa baba niya mismo guys, dito sa harap, ang paghukay. At pinakamababaw niyan ay 2 meters up to 4 meters ay meron na kayong makikita dito sa baba niya. Kaya sa baba niya guys, dito maghukay. Ngayon, balikan natin ang mapa. Ito. So, galing dito guys sa stone map, ito ay bumaba tayo ng 40 meters. At kung hindi dito ang 40 meters, malamang ay dito. Okay, so nasabi kasi ng stone map ay i-check nyo ang 40 meters, napakahalaga na lugar ang 40 meters galing sa kanya. Kaya itong arrow na ito guys, ito ay pointer lamang ito. Nagtuturo siya ng unang direksyon. Ito ang sinasabi na 40 meters. Sa 40 meters ay i-check ang isang arrow at ang arrow na ito ay nagturo siya somewhere dito. At itong reverse arrow, ito yung gold under. Dito hukayin. Kung ito ang bato ay of course dito ang hukay niyan. At malamang dahil sa ang arrow dito sa unahan ay nagtuturo dito, malamang na baka nasa 3, 5, or 7 papunta dito ang. Kung wala dito guys, sa hukay dyan ay mag-adjust kayo sa 3 meters. 3 meters dito. And then kung wala, dito sa 5. Kung wala pa rin, sa 7. Okay, so 7, 5, 3. Ito yung harap mismo ng bato. 1 meter lang. Ngayon, itong bato dito guys, ano bang ibig sabihin yan? Yang parang sharp na yan na sign, ang meaning yan ay old well sa kanji. Old well, yung atabay.
Itong X ay treasure in the old well. Nasa old well daw ang treasure. Ngayon, ang problema natin, saan kaya yung old well? Yung lumang atabay. Ang tinuturo nitong arrow dito guys, malamang ang old well. Baka sa harap nito, check nyo 10 feet or 10 meters papunta dito. Pag merong old well dito na banda, meaning to say nasa old well or old atabay ang treasure nilagay, kasi karamihan ng treasure ay binubuhos na lang yan doon sa atabay at tinabunan din ng mga bato at lupa. Kaya ang unang hanapin nyo guys ay research nyo ang old well. Malapit lang sa bato na ito na sign, okay? At kung merong old well diyan sa unahan, jackpot na yan. Example, kung ang old well ay nandito at eksakto ang turo ng arrow na ito na papunta sa old well, meaning to say ay nasa old well. At wala dito sa kin or kani symbol. Kasi mahilig ang Hapon maglagay ng mga sign na pampagulo para maguluhan kung sino man ang mag-retrieve, kahit kasama nila ay maguluhan dahil sa napakaraming mga enigmatic symbols. At ang tanging nakakaalam lang kung saan nakalagay ang treasure ay ang gumawa ng mapa at ang gumawa ng stone map. Kaya mahirapan talaga tayo guys sa paghanap niyan kasi hindi tayo ang gumagawa ng mapa na ito. Okay, at dito naman may old tree. Sa ibabaw ay mayroon ding old tree. Tingnan natin to guys sa malayo kung ano ba ang itsura nito. Okay, so kung ito ay stone map at magdala ka ng kompas, tumayo ka sa stone map, sabihin natin na kung ang isa sa mga bato dyan ay naka-align sa isa sa apat na direksyon. Example lang ito guys. Kung ito ay north itong dito, and then south dito, and then ito ay west, and then west dito, west east. So meaning to say ay tama ang itong grupo ng mga bato dito ay malapit yan sa east. At lalo na kung ulitin natin, at lalo na kung ganito yan, kung ang line ay dito and then eksaktong 45, make that 90 degrees line ay tumatama talaga dito, ayan, meaning to say dito talaga ang treasure sa itong mga bato na may mga marka dito guys. Kaya lang yung pinaka magandang sign doon ay ito, treasure under gold sign, reverse arrow tingnan, pero yan ay gold sign na kanji. Okay, so yun ang number 1, dito yun banda, and then ang number 2 ay yung atabay or yung old well. Kasi merong nakalagay dito sa bato, ito na bato na old well sign na parang sharp. Ayan. Sa kanji nagaganyan yan kunti. Ayan. Yan ang old well na sign sa kanji. Okay, so dalawa lang ang prospect na lugar dyan. Itong sinasabi ko na old well, tsaka yung arrow na baliktad or yung kani or ken. Ating kulayan yan. So ito ay baliktad na arrow. Merong treasure dito. At dito naman sa may atabay or balon or well, old well or balon, dito yan na banda ay meron din dyan.
Pero kung ang 40 meters ay nakaturo sa tunnel, kung ang tunnel ang eksaktong 40 meters, meaning to say ay nasa tunnel ang mahalagang or big deposit. At itong nandito sa bandang ito ay mga giveaway. Okay? So ganyan lang ang pag-analyze ko niyan, guys. Ang gawin nyo ay, alam ko naman na mayroon kayong mga metal detector. Kaya lang ang karamihan ng giveaway ay 2 meters below hanggang sa 7 meters. 2 meters, 3 meters, 4 meters hanggang 7 meters ang mga giveaways. At ang big deposit ay napakalalim niyan. So kalimutan nyo na lang muna yung big deposit. Kahit ako, hindi ako nag-ambisyon diyan sa big deposit na yan kasi napakalalim niyan. Nasa ano na yan, sa tinatawag na bedrock ng Earth. 30 meters, 20 meters, ganyan ang lalim niyan. Kaya napakalalim talaga at meron na yang tubig. Mahirapan na kayo sa paghukay niyan. Meron ng tinatawag na water traps. Okay, so dito na lang muna kayo, guys. Concentrate sa yung sinabi ko na giveaway sa banda rito, sa baba. Ito ay dalawang spot dyan. Check nyo yan. Gamitan nyo ng detector. Ang pinakamurang detector na mabibili na malalim ang detection hanggang 4 meters ay yung Gemini sa Fisher. Gemini na brand, parang box lang yun, parang attache case. Ayan, Gemini 2. At yung isa naman yung TM White 808. TM White, ang TM White ay hanggang 4 meters din yan. 808 ang kanyang model. Ayan. So hanggang 4 meters ang detection yan. Ang mabibili nyo dyan sa Lazada ay hanggang 1 meter lang yung mga detector na yan. Hindi yan malalim. Mahal ang mga detector na malalim ang ma-detect. Alright. So hanggang dito na lang ako, guys. Salamat sa inyong panonood. Please subscribe kung bago ka pa lang sa akin channel. Stay safe. God bless you and may the fortune be with you. Don't stop chasing for the golden dreams. Ciao for now.